King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 101. Pagkakanulo. Dahil sa eksenang iyon, napanganga ang iba sa gulat. Sinong mag-aakala na ang maalamat na si Lord Guanzhen ay madaling matalo ng isang kabataan? Master. Bulalas ni Yelin yun at ng iba pa habang tumatakbo sila sa tabi ni Lord Guanzhen. Galit na tinitigan ng grupo ng mga tao si Quan Chen, ngunit hindi pa rin ito may tago ang takot sa kanilang mga puso. Walang aatake sa inyo. Nagpakatatag si Lord Guanzhen at sinabi sa kanyang mga alagad. Halos hindi na niya kayang tumayo mag-isa. Sa pagtingin sa kanyang figure, nakita ni Zhao Feng ang isang bagay sa kanyang puso na gumagalaw. Kung wala si Lord Guanzhen, lahat sila ay magkakaroon lamang ng tadhana na patayin ng walang awa. Tio Shu, hindi ako isang taong pumapatay na parang baliw. Napangiti si Quan Chen ng damapo ang kanyang mga mata kay Beimoy. Shua. Naglaho ang kanyang anyo nang agad siyang lumitaw sa harap ni Beimoy. Ano ang gagawin mo? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Beimoy nang mapagtanto niya na ang kanyang inner strength ay seliado na. Tumayo si Quan Chen sa kanyang harapan, ngunit hindi na siya nakagawa pa ng anumang hakbang. Brother Beimoy, ikaw ang pangunahing disipulo ni Tio Shuran, kaya dapat mong malaman na ang siyam na hanay ng martial path ay isang pundasyon lamang. Sa Holy Martial Path lang ito tunay na magsisimula. Ang boses ni Quan Chen ay kalmado at nakapapawing pagod. Ang iba pang naruroon tulad ni Zhao Feng ay walang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko, sinubukan ni Beimoy na basagin ang selyo sa katawan ng walang anumang tunog. Ang siyam na hanay ng martial path ay kilala bilang Consolidated Realm na may kahulugan ng pagpapalakas ng pundasyon. Pagkatapos ng Consolidated Realm ay ang Ascended Realm at pagkatapos ay ang True Spirit Realm. Ang Ascended Realm ay kilala bilang Holy Martial Path sa mortal na mundo, kapag ang isa ay lumampas sa limitasyon ng mga mortal. Consolidated Realm, Ascended Realm, True Spirit Realm. Dahil sa kanyang pagsusuri, si Zhao Feng at ang iba ay napaisip ng malalim. Mahirap isipin na ang siyam na hanay ng martial path ay isang kaharian lamang ng pundasyon. Ang mundo ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong master ay nasa ikalawang kalangitan lamang ng Ascended Realm at isa lang siyang langgam sa clan. Mapanuksong sabi ni Quan Chen. Isang langgam. Nagalit lahat ang mga alagad. Huwag mong hiyain ang aking master. Parehong sumisigaw si Yelin Yun at Yang Qingshan. Si Quan Chen ay may parehong casual na ngiti at hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Kahit nag-iisa, hawak pa rin niya ang kalamangan laban sa halos 10 cultivator ng ika-9 na ranggo at isang holy martial artist. Ang panig ni Lord Guanzhen ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ito ang lakas. Kung ang isa ay may sapat na lakas, hindi na nila kailangan pang katakutan ang isang buong lungsod ng lalawigan. Si Zhao Feng ay nagulat at walang magawa sa parehong oras. Ang kabataang nasa harapan niya mismo ay may kapangyarihang durugan ang buong Guanzhen Palace City sa ilalim ng kanyang paa. Tingnan mo, hindi man lang sumang-ayon sa akin ang iyong master. Isa lang siyang tauhan ng clan, isang mahuhusay na henyo tulad mo na malilimitahan sa pagkakaroon ng isang tulad niya bilang iyong master. Dahan-daang sabi ni Quan Chen. Namumula ang mukha ni Beimoy habang sinusubukang basagin ang mga sil sa loob ng kanyang katawan ngunit paulit-ulit na nabigo. Anong gusto mo? Sa wakas ay sumuko na si Beimoy. Kailangan niyang aminin na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay may kapangyarihan na higit sa kanyang master at ang master ng huli ay nalampasan ang Ascended Realm, na naabot ang True Spirit Realm. Ang aking master ay isang taong nakarating sa True Spirit Realm at isang elder ng Broken Moon Clan. Hawak niya ang kapangyarihang tumingin sa langit, iyon ay isang tunay na makapangyarihang tao. May pananabik at paghanga ang boses ni Quan Chen. True Spirit Realm. Ito ay isang kaharian na kahit si Lord Guanzhen ay yuyukod. Ang mga salita ni Quan Chen ay hindi nakapagsalita kay Lord Guanzhen. Siguro ang sinabi ni Quan Chen ay totoo. Sa sandaling ito, tahimik ang magkabilang panig. Malungkot na kumislap ang mga mata ni Lord Guanzhen habang bamantong hininga. Beimoy, makakapagdesisyon ka. Ha ha ha. Tio Shu, napakamatulungin mo, sa tingin mo ba karapat-dapat ka rin maging master ni Beimoy? Mayabang ang tawa ni Quan Chen. Hindi nagtagal,
muli siyang bumaling kay Beimoy. Ang aking guro ay kilala bilang Haiyun Master at binibigyan kanya ng pagkakataong hayaan siyang maging master mo, payag ka ba? Master. Ito. Baka sa mukha ni Beimoy ang pag-aalinlangan. Kung sumasang-ayon ka at naging alagad ng isang elder, maaari kang maging isang panloob na disipulo kaagad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas mataas na panimulang punto at magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga tunay na henyo sa buong kontinente. Puno ng panghihikayat ang boses ni Quan Chen. Ang mga puso ni Zhao Feng at ng iba pa sa hindi kalayuan ay nagsimulang umindayog din. Ano ang magiging tunay na yugto ng mundo? Bumalik sa Sun Feather City, umaasa na si Zhao Feng sa labas ng mundo. Kung magiging alagad ka ng isang elder, magkakaroon ka ng mas malaking kinabukasan. Lumambat ang boses ni Quan Chen. Hindi niya inatake si Beimoy, sa halip, pinag-uusapan niya ang tungkol sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, ang desisyon ni Beimoy ay maging isang hamak na panlabas na disipulo o maging isang alagad ng isang elder. Hihihi, isa pa dapat alam mo. Si Shuran ay hindi nakikipagkaibigan sa aking master, si Haiyun Master. Kung papasok ka sa clan bilang kanyang disipulo, maipapangako kung hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Puno ng lamig ang ngiti ni Quan Chen na nagpasinok sa mga kabataan. Hindi mahirap isipin na may masamang relasyon sina Lord Guanzhen at ang guro ni Quan Chen. Kung ang isa ay isang disipulo ni Lord Guanzhen at pumasok sa clan, sila ay masusupol at ang kanilang kinabukasan ay haharang. Gaano man kataas ang talento ni Beimoy, isa pa rin siyang langgam sa mata ng isang elder. Kung gusto ng matanda na supilan siya at pigilan sa paglaki, simple lang. Pagkarinig nito, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Beimoy. Ano ang desisyon mo? Marahang pinunasan ni Quan Chen ang kanyang mga kamay at binuksan ang selyo na pumipigil sa lakas ng loob ni Beimoy. Ang pag-aalinlangan at pagpupumilit ay lumitaw sa mukha ni Beimoy habang nakatingin siya kina Lord Guanzhen at Quan Chen. Sisigawan sana siya ng ibang mga disipulo, ngunit pinigilan sila ni Lord Guanzhen. Sa wakas, walang ekspresyong sinabi ni Beimoy. Handa akong sundan ang Haiyun Master. Matapos gawin ang desisyong ito, walang ekspresyon niyang kinuha ang pagpapawis at pagmumura mula sa iba. Mabuti, mabuti. Makalipas ang 1,000 taon hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito. Isang nasisiyahang tingin ang lumitaw sa mukha ni Quan Chen, pagkatapos ay agad siyang nagpakita sa harap ni Lord Guanzhen. Tiyo Shuran, narito ako para kunin ang disipulong ito na handang sumama sa akin. Wala naman dapat problema diba? Si Quan Chen ay may mapagmataas na ekspresyon habang nakatingin kay Lord Guanzhen. Nasa kanyang mga mata ang pagiging mapaglaro habang hinahangaan ang walang magawang ekspresyon ni Lord Guanzhen. Pumunta ka. Namumutla ang mukha ni Lord Guanzhen habang winawagayway ang kanyang mga kamay, parang tumanda kaagad siya 20 taong gulang sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Zhao Feng at ang iba pa ay may ayaw sa kanilang mga mata, alam nilang lahat kung gaano kalaki ang pag-aalaga at pag-asa ni Lord Guanzhen kay Beimoy. Sa sandaling ito, isang sobrang henyo ang kinuha sa harap ng kanyang mga mata ng kaaway, paanong hindi siya malulungkot. Tila narinig ni Zhao Feng ang pagtulo ng dugo sa puso ni Lord Guanzhen. Shuran. Sinabi sa akin ng master na may sasabihin sa iyo. Ikaw ay tatapakan niya sa buong buhay mo. Ang iyong babae at alagad ay kukunin din niya. Malamig na sabi ni Quan Chen bago siya umalis. Wow! Halos himatayan si Lord Guanzhen sa galit. Sa buong buhay mo ay tatapakan ka niya. Ang iyong babae at alagad ay kukunin din niya. 2 beses na umalangaw-ngaw ang mga pangungusap sa buong bulwagan. Nanlamig ang puso ni Zhao Feng at ng iba pa, mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ni Lord Guanzhen sa clan. Si Lord Guanzhen ay paulit-ulit na matatalo ng taong iyon at mawala pa sa kanya ang babaeng mahal niya. Siya ay gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap upang palakihin ang isang henyo na maaaring talunin ang taong iyon, ngunit ang kanyang alagad na ito ay kinuha rin ng oposisyon. Ito ay isang hindi patas na laban, na nakikipaglaro lang si Haiyun Master kay Master. Ang hindi patas at galit ay umusbong sa puso ni Zhao Feng. Isa lamang siyang panlabas na disipulo ni Lord Guanzhen, kaya walang gaanong nararamdaman sa pagitan nila, ngunit sa sandaling ito,
nagkaroon siya ng urge na bigyan ng hustisya ang kalaban. Pinaalis sina Beimoy at Quan Chen gamit ang kanilang mga mata, ang moral ng natitirang mga tao ay mababa. Si Ye Linyon, Yang Qingshan, Nan Gongfan, lahat sila ay nagalit habang sumumpa at isinumpa si Beimoy sa pagtataksil sa kanilang master. Huwag mong sisihin si Beimoy. Mapait na sabi ni Lord Guanzhen. Master, bakit mo pa ipinagtatanggol ang bastard na iyon? Galit na sabi ni Nan Gongfan. Huminga ng malalim si Lord Guanzhen habang sinabi. Napakatalino ni Beimoy. Sa kanyang potensyal, maaaring napilayan ang kanyang paglilinang kung hindi siya pumayag. Dahil ang isang henyo na tulad niya ay kukunin ng matataas na klase ng clan, na isang bagay na hindi gustong makita ni Haiyan Master. Nang marinig ang pagsusuri ni Lord Guanzhen, agad na naunawaan ni Zhao Fang at ng iba pa. Wala namang pagpipilian si Beimoy. Tila mas matanda si Lord Guanzhen habang tinitingnan ang natitirang mga disipulo. Wala na si Beimoy, ngunit magkakaroon pa rin ng 3 rekomendasyon. Ngayong umalis na si Beimoy, mas mababa ang kompetisyon na isang magandang bagay para sa iba pang mga disipulo. Ang potensyal mo ay mas mababa kaysa kay Beimoy. Kapag nakapasok ka na sa clan, hindi ka na personal na guguluhin ng Haiyan Master hanggat hindi ka masyadong gumaganap, ngunit ang ibang mga disipulo sa clan ay walang magawa ang boses ni Lord Guanzhen. Wala na siyang pag-asa sa mga natitirang disipulo, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang kanilang guro. King of Gods, Kabanata 102. Desisyon at pag-alis. Natahimik ang mga alagad sa sirang martial arts field. Nakita ni Zhao Fang ang huling sinag ng pag-asa na nawala sa mga mata ni Lord Guanzhen. Ang maalamat na figure na ito ay tila may edad na 30 taon sa isang iglap. Alam ni Zhao Fang na kay Beimoy ang tanging pag-asa ni Lord Guanzhen at wala siyang masyadong inaasahan sa iba pang mga disipulo. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang susunod nilang desisyon ay makakaapekto sa kanilang kapalaran. Kahit sinong henyo ay gustong makapasok sa clan, ngunit ang problema ay maaaring makaharap sila ng mga problema kung sila ay papasok. Hindi mahirap isipin na ang landas na ito ay magiging mas mahirap at mapaghamong, ngunit naramdaman ni Zhao Fang ang nagninangas na apoy sa loob niya. Isang malabong asher na liwanag ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata, na tila lumundag na parang apoy. Handa akong subukan ang landas na ito gaano man ito kahirap. Pagsisisihan ko ang bastos na si Beimoy. Tinikom ni Yang Qingshan ang kanyang bibig at sinabing matuwid. Ang kanyang desisyon ay nagpakilos kay Zhao Fang, mukhang ang iba ay hindi sumuko. Sa gitna ng mga disipulong ito, si Yang Qingshan ang pinakatapat at tapat. Hindi rin ako susuko. Isang entrance exam lang kada 5 taon. Hindi nagtagal ay sumagot din si Nan Gongfan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa harap nila ay isang bagong gate, karamihan sa mga magsasaka ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong makapasok dito. Kadalasan ang entrance test para sa clans ay tuwing 5 taon, minsan kahit 10. Sa sandaling napalampas nila ang pagkakataong ito, maaari nilang pagsisihan ito sa buong buhay nila. Hindi ko rin palalampasan ang pagkakataong ito. Tumanggo si Fang Hanyo bilang pagsang-ayon. Sa wakas, si Zhao Fang na. Pumayag ako sa pangako ni Beimoy, kaya hindi ko ito sisirain. Hindi nagtagal ay naalala ni Nan Gongfan at ng iba pa na ang dalawa ay magkakasundo sa clan, ngunit ngumiti lang sila at hindi nila ito isinapuso. Napabuntong hininga si Lord Guanzhen habang nakatingin sa kanyang mga alagad. Naunawaan niya ang kanilang nararamdaman, ngunit hindi inisip ni Lord Guanzhen na magiging maganda ang kanilang hinaharap. Susunod, ang iilan sa inyo ay lalaban para sa 3 rekomendasyon. Walang ekspresyong sabi ni Lord Guanzhen. Noong nandito si Beimoy, may 3rd spot para sa kanilang 6. Ngayon ay nagkaroon ng 5. Teka, malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang inis kanya ang kanyang paligid. Bukod kay Lord Guanzhen, naroon lamang sina Yang Qingshan, Nan Gongfan, Fang Hanyo at ang kanyang sarili. May nawawala. Nawala si Sister Yufei. Gulat na bulalas ni Zhao Fang. Napagtanto ng iba pang naruroon na siya ay nawala. Dahil sa bakbakan ng mga holy martial artists noon ay tila walang nakakaalam na may nawala. Ipadala ang lahat para hanapin siya.
Tumingin ka sa loob ng mga nasirang kwarto. Utos agad ni Lord Guanzhen. Si Ye Linyon at Third Guard ay agad na nagsimulang maghanap sa paligid. Ang labanan sa pagitan ni Lord Guanzhen at Quan Chen ay nagwasak ng maraming gusali at si Zhao Yufei ay maaaring nataman ng mga labi ng enerhiya. Pinagsama-sama ng lahat ang kanilang mga pagsisikap at nilinis ang kalapit na lugar. Hindi. Walang anumang palatandaan ng sinuman. Walang lead sa loob ng battle area. Matapos maghanap ng ilang sandali, walang nakakita sa figure ni Zhao Yufei. Malalim na sabi ni Lord Guanzhen. Noong nilabanan ko si Quan Chen, ginawa namin ang lahat para hindi patayin ang mga inosenteng tao, kaya hindi siya dapat nasugatan. Kahit na namatay si Zhao Yufei, dapat may bangkay man lang, ngunit sa ngayon ay walang figure ni Zhao Yufei. Nag-evaporate ba siya? Imposible. Si Zhao Feng ay labis na nababalisa. Palakihin ang hanay ng paghahanap. Utos ni Lord Guanzhen. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Ye Linyon ang ilang daang piling tropa upang maghanap. Ang resulta ay wala ni isang figure ang nakita. Upang mahanap si Zhao Yufei, nagpadala ang Guanzhen Palace ng libu-libong kalalakihan. Ang isang buhay na tao ay hindi maaaring mawala ng ganito. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Teng. Sa isang pagtalon ay napadpad siya sa isang napakataas na puno at pagkatapos ay tumalon sa pinakamataas na gusali sa Guanzhen Palace. Brother Zhao, anong ginagawa mo? Bahagyang nataranta ang iba sa ibaba, ngunit alam ni Ye Linyon at Feng Hanyo ang sitwasyon. Si Zhao Feng at Zhao Yufei ay parehong nagmula sa iisang pamilya at mayroon silang magandang relasyon. Sinabi ni Ye Linyon kay Lord Guanzhen. Sa sandaling ito, naging matalim ang mga mata ni Zhao Feng habang pinagmamasdan niya ang buong Guanzhen Palace. Ang kanyang pinahusay na paningin ay agad na naskan ang buong Guanzhen Palace. 10 paghinga mamaya, lumawak ang paningin ni Zhao Feng mula sa Guanzhen Palace hanggang sa labas. Sa isang tiyak na punto ng panahon ang kanyang paningin ay nakalok sa isang kalye 10 milya ang layo. Isang pamilyar na figure ang bumungad. Sa sulok ng kalye, isang magandang dalaga at isang armadong matandang lalaki ang nakatayong magkasama. Lolo, bakit mo ako inalis? Si Zhao Yufei ay ayaw bumalik sa Guanzhen Palace. Ang isang armadong matandang lalaki. Una, hindi nalaman ni Lord Guanzhen ang iyong tunay na potensyal. Pangalawa, hindi alam ni Lolo na may kaaway siya sa isang tao sa True Spirit Realm, kaya hindi bagay sa iyo ang Broken Moon Clan. Ngunit si Brother Zhao Feng. Tila nag-aalala si Zhao Yufei para sa isang tao. Relax, sa kanyang potensyal, hindi man lang siya ilalagay ng cultivator ng True Spirit Realm sa kanyang mga mata. Minsan, hindi masamang bagay ang pagkakaroon ng mababang potensyal. Mapanuksong sabi ng isang armadong matanda. Alam ni Zhao Yufei ang ibig sabihin ng kanyang lolo ngunit nadama niya na ang potensyal ni Zhao Feng ay hindi kasing simple ng isang kalahating espiritual na katawan. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, ang dalawa ay nagtungo sa labas ng Guanzhen Province City. Hindi nila alam na nakita sila ni Zhao Feng at bagamat nakikita sila ng huli, hindi niya marinig ang mga sinasabi nila ngunit dahil alam niyang ayos lang si Zhao Yufei, nagpakawala siya ng hininga. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang landas. Susundan sana sila ni Zhao Feng ngunit nagpa siya na huwag sa huling sandali. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Yufei ay hindi pinilit na pumunta. Ang taong nag-alis sa kanya ay ang kanyang lolo at naramdaman na ni Zhao Feng na hindi siya kasing simple ng tila bumalik siya sa pamilya Zhao dahil nagawang dalhin ng isang armadong matanda si Zhao Yufei sa kaguluhan ng hindi natuklasan. Matapos makumpirma na ligtas si Zhao Yufei, bumalik si Zhao Feng sa Spiritual Martial Hall. Sa araw na iyon, ang puwersa ng Guanzhen Palace sa lalong madaling panahon ay lumawak sa buong Guanzhen Province City at sa wakas ay natagpuan nila ang mga bakas niya. May kasama umanong isang armadong matanda ang kasama niya. Ang matandang lalaki ay napaka-misteryoso sa pamilya Zhao. Ipinaliwanag ni Zhao Feng na nagpahinto sa mga puwersa upang patuloy na hanapin siya. Si Lord Guanzhen ay hindi masyadong nag-isip, ang kanyang pangunahing disipulo ay kinuha. Kaya ano ang silbi ng isang panlabas na disipulo sa kanya? Ngunit kahit na noon, kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang kanyang guro. Ngayon kayong apat ay maglalaban para sa 3 pwesto.
Pinagmasdan ng mga mata ni Lord Guanzhen ang 4 na taong naruroon. Si Yang Qingshan ang may pinakamataas na talento sa kanila ngunit malayo pa rin ito kumpara kay Beimoy. Kasunod niya ay si Nan Gongfan, pagkatapos ay si Feng Hanyo at panghuli si Zhao Fang. Ang desisyon ay, Yang Qingshan, Nan Gongfan at Feng Hanyo. Ginawa ni Lord Guanzhen ang mga pagpipiliang ito habang nagpasya ang talento kung hanggang saan ang mararating ng isang tao, ngunit nagkaroon pa rin si Zhao Fang ng pagkakataon na hamanin ang isang tao. Noong narito pa si Beimoy, binibigyan ng pagkakataon ni Lord Guanzhen ang natitirang mga disipulo na hamanin ang isang tao, ngunit nag-ambala siya ng hindi gustong bisitang iyon. Piliin kong hamanin si Nan Gongfan. Sinabi ni Zhao Fang nang walang pag-aalinlangan. Sa tatlo pa, pinakaayaw niya si Nan Gongfan. Piliin mong hamanin ako. Bahagyang nagulat si Nan Gongfan. Sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ay parehong nakarating sa mga huling yugto ng ika-8 ranggo. Akala nila noong una ay hahamunin niya si Feng Hanyo dahil mas malaki ang tsansa niyang manalo. Bumantong hininga si Feng Hanyo, para sa kanya, mas maingat siya kay Zhao Fang kaysa kay Nan Gongfan. Simulan. Inihayag ni Ye Linyon. Si Lord Guanzhen at Ye Linyon ay parehong naruroon at ang huli ay labis na umaasa sa pagganap ni Zhao Fang, habang si Lord Guanzhen ay labis na nenas. Ngunit naunawaan ng lahat na si Lord Guanzhen ay nawalan ng kanyang pinakamayabang na disipulo. Brother Zhao, ngayon ay makakalaban na tayo ng buong lakas. May ngiti si Nan Gongfan sa kanyang mga labi habang iniisip kung paano niya dapat parusahan si Zhao Fang. Huling beses noong nag-sparring sila, nawalan siya ng mukha nang pigilan niya ang kanyang cultivation sa level ni Zhao Fang at natalo. Ngayon, maaari silang lumaban ng walang mga paghihigpit. Godly Suction Force. Ikinaway ni Nan Gongfan ang kanyang manggas at lumitaw ang kakaibang puting usok na dumaan sa kanyang paligid. Ho! Agad, ang alikabok sa lupa ay naakit patungo kay Nan Gongfan. Maging ang mga cultivator ng ika-9 na ranggo ay kailangang mag-ingat sa hakbang na ito dahil ito ay isang holy martial art. Gayunpaman, ang kabataang nakaharap kay Nan Gongfan ay hindi gumagalaw, para bang ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa. Walang galaw. Ang Holy Martial Art Godly Suction Force ay hindi makagalaw kay Zhao Fang at ito ay sa ilalim ng sitwasyon na ang paglilinang ni Nan Gongfan ay mas mataas kaysa kay Zhao Fang. Sina Ye Linyon, Yang Qingshan at Feng Hanyo ay natulala. Tanging si Lord Guanzhen lang ang kalmado at kahit na may pagtataka sa kanyang mga mata, wala siyang sinabi. Tornado Stance. Starfinger. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Starfinger ng 6th level na pinagsama sa Tornado Stance. Shua! Agad na lumitaw ang isang nakakatusok na tunog ng pagsipol habang ang isang bahid ng Asher na liwanag ay kumislap sa hangin na parang bulalakaw. Tumalon ang puso ng lahat ng naruroon nang makita ang daliri. Napakalakas na pagkilos. May pakiramdam si Ye Linyon na ang hakbang na ito ay magbabanta pa sa mga cultivator na nasa ika-9 na ranggo, habang nadama ni Yang Qingshan at Feng Hanyo na ang paglipat ay hindi mapigilan. Piu! Kumirat ang puso ni Nan Gongfan habang pinagmamasdan ang kanyang Godly Suction Force na tinusok ng isang daliri. King of Gods, Kabanata 103. Nakumpirma ang rekomendasyon. Ang isang daliri ni Zhao Fang ay nagulat sa lahat ng nanonood. Naramdaman ng mga kabataan na ito ay hindi mapigilan, naramdaman pa ni Yang Qingshan na muling nagpakita si Beimoy. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lord Guanzhen bago ito bumalik sa madilim nitong kalagayan. Shua! Ang mabilis na kidlat na daliri ni Zhao Fang ay tumagos sa Godly Suction Force ni Nan Gongfan at pinilit ang huli na umatras. Sa isang galaw lang, malinaw na kung sino ang may kalamangan. Suction Force Wind. Agad na ginamit muli ni Nan Gongfan ang kanyang Holy Martial Art para hindi labanan si Zhao Fang dahil nalaman niyang napakalakas ng pag-atake ni Zhao Fang. Ang Starfinger ay nasa ika-6 na antas, isang antas lamang mula sa itaas. Nangangahulugan ito na sinanay ni Zhao Fang ang half-holy martial art na ito sa halos pinakamataas na antas. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pagsanib ni Zhao Fang ng Tornado Stance dito at pinalakas pa niya ang Starfinger na nagbigay daan sa kanya na manalo ng perpekto sa isang galaw. Pinagsama-sama ko lang ang 50 hanggang 60% ng Tornado Stance sa Starfinger at mayroon na itong kapangyarihan.
Bahagyang nagulat si Zhao Fang. Pagkatapos ng kanilang unang palitan, agad na ginamit ni Nan Gongfan ang kanyang suction force wind para mapabilis ang kanyang bilis. Kailan pa naging malakas ang lalaking ito? Mas nakakatakot pa siya kaysa kay Yang Qingshan. Sinubukan ni Nan Gongfan na subukan si Zhao Fang. Kung ang hakbang na iyon noon ay ang nakamamatay na kilos ni Zhao Fang, kung gayon siya ay mananalo, ngunit kung ang isang daliri na iyon ay isang normal na pag-atake. Flowing wind stance. Smokang transparent step. Biglang nagbago ang kasanayan sa bilis ni Zhao Fang at nawala ang kanyang anyo. Nang walang tunog, dumaloy siya kasama ng hangin at nagamit niya ang smokang transparent step sa isang nakakatakot na antas. Nagamit pa ni Zhao Fang ang hangin ng godly suction force skill ni Nan Gongfan para tulungan ang kanyang kasanayan sa bilis. Agad na natakot si Nan Gongfan dahil hindi niya makita kung nasaan si Zhao Fang. Tornado stance. Star finger. Muling lumitaw ang tili at ang lakas nito ay medyo mas mataas kaysa sa nauna. Lumitaw ang lamig sa puso ni Nan Gongfan nang mapilit niyang gamitin ang kanyang holy martial art para harangan ang galaw ni Zhao Fang. Habang nagsasalpukan ang dalawang galaw, isang alon ng hangin ang ipinadala palabas. Shua! Nakaramdam ng pananakit si Nan Gongfan sa kanyang braso at nakita niyang may butas sa kanyang manggas at tumutulo ang dugo mula rito. Sa 2-3 galaw lang, nasugatan na si Nan Gongfan at sa mga sumunod na galaw, nalampasan pa rin siya ni Zhao Fang sa bilis at lakas. Masyadong na-pressure si Nan Gongfan na hindi siya makahinga ng maayos at kahit na sinubukan niya ang kaniyang makakaya, hindi pa rin niya nagawang saktan si Zhao Fang. Suction Force Wind Spike. Inilabas ni Nan Gongfan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake habang nasa desperado na sitwasyon. Kaagad, ang puting usok ay bumuo ng mga spike na umaagos kay Zhao Fang. Ang kapangyarihan nito ay maaaring magbanta sa mga cultivator sa ika-9 na ranggo. Silver Air Barrier. Si Zhao Fang ay hindi gumagalaw nang lumilitaw ang kalahating transparent na silver glow sa kanyang paligid at may kumalatong, hinaranggan nito ang pinakamalakas na pag-atake ni Nan Gongfan. Ang Silver Air Barrier ay hindi man lang nasira. Nangangahulugan ito na ang pinakamalakas na pag-atake ni Nan Gongfan ay hindi man lang makalusot sa depensa ni Zhao Fang. Nakakatakot na depensa. Hindi natin ito masisira sa maikling panahon kahit na sabay-sabay tayong umatake. Hindi makapaniwalang tumingin si Yang Qingshan kay Zhao Fang. Nagagawa mong sanayin ang silver wall technique sa ganoong antas. Si Ye Lin yun ay labis na nasa sabik. Kailangan niyang aminin na mataas ang inaasahan niya kay Zhao Fang at nalampasan ng huli ang inaasahan niya sa bawat pagkakataon. Hindi masama. Sa wakas ay ibinuka ng walang ekspresyong si Lord Guanzhen ang kanyang bibig at nagsalita. Sa taas ni Lord Guanzhen, nakikita niya na pinagsama ni Zhao Fang ang Holy Martial Arts sa kanyang mga pag-atake, ngunit ang mga Holy Martial Arts na ito ay mas mahirap intindihin kaysa sa iba pang Holy Martial Arts at sa ngayon, isang henyo sa harap ng kanyang mga mata ay maaaring pagsamahin ang mga ito sa kanyang sarili sa isang pagkilos. Malinaw na nanalo si Zhao Fang, hindi man lang tumagal ng 10 galaw ang buong sparring. Si Nan Gongfan ay mukhang nawalan ng kaluluwa, ang pagkabigla ay napakalaki para sa kanya. Hindi siya makapaniwala na matatalo siya sa isang taong may mababang cultivation, edad at talento. Ngunit ito ay katotohanan. Kahit na ayaw niyang maniwala ay kailangan niyang paniwalaan ito. Okay lang, kahit si Beimoy ay natalo sa kanya sa ilang aspeto. Umalma si Yang Qingshan sa mababang tono. Nang marinig niya itong sabihin, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Nan Gongfan. Tama, kahit ang isang sobrang galing tulad ni Beimoy ay natalo kay Zhao Fang sa ilang aspeto. Sa mga tuntunin ng memorya, natalo si Beimoy. Sa sparring noon, sinira ni Zhao Fang ang record ni Beimoy sa perpektong depensa. Ang mga battle point ni Beimoy ay mas mababa kaysa kay Zhao Fang sa panahon ng Beast Horde. Sa wakas, hinamon pa ni Beimoy si Zhao Fang na ayusin ito sa clan at ang huli ay tumanggap ng walang pag-aalinlangan. Tama iyan. Halimaw lang ang lalaking ito pero sa kabutihang palad, hindi ganoon kataas ang kanyang talento. Sa pag-iisip hanggang dito, gumaan muli ang pakiramdam ni Nan Gongfan. Ang mga salita ni Yang Qingshan ay nagpaisip din sa iba. Sa usapin ng talento, si Zhao Fang ay malayo sa Beimoy, hindi siya mas mataas kaysa kay Nan Gongfan,
ngunit sa ganitong sitwasyon, maaari pa ring talunin ni Zhao Feng si Beimoy sa ilang aspeto. Habang nag-iisip hanggang dito, nagpalitan ng tingin sina Ye Linyon at Lord Guanzhen. Isang mahinang kurap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Lord Guanzhen, ngunit hindi nagtagal ay napawi ito. Malinaw na hindi niya akalain na mapapalitan ni Zhao Feng si Beimoy. Ang pagkakaroon ng background ng clan ay ginawa ni Lord Guanzhen mapagtanto kung gaano kahalaga ang talento sa mga cultivator. Matapos talunin si Nan Gongfan, may pwesto na si Zhao Feng, naisip pa nga ng iba na mas malakas pa siya kaysa kay Yang Qingshan. Nahadyap ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang pagbabago sa ekspresyon ni Lord Guanzhen, ngunit kahit na mahusay ang kanyang pagganap, tila hindi niya mapapalitan ang sobrang galing na si Beimoy. Matapos matalo si Nan Gongfan, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na hamanin ang isang tao. Pipiliin ko si Feng Hanyo. Mas kalmado si Nan Gongfan kaysa sa inaasahan. Alam niyang hindi niya matatalo si Zhao Feng at mas matatalo siya kaysa sa kung manalo siya kapag kalabanan niya si Yang Qingshan, kaya maaari lang niyang hamanin si Feng Hanyo. Nalampasan niya si Feng Hanyo sa cultivation, talent at may mas mahusay na martial arts. Hindi nagtagal, lumitaw ang labanan sa field. Naglaban sina Nan Gongfan at Feng Hanyo hanggang 50 galaw bago natalo si Feng Hanyo, kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. Okay, ang tatlong rekomendasyon ay nakumpirma na ngayon. Feng Hanyo, huwag kang mabaygo, umaasa pa rin ako na ikaw ang magiging kahalili ko. Kalmado ang boses ni Lord Guanzhen. Anuman ang nangyari noon, nakatanggap siya ng maliit na sorpresa. Matapos kumpirmahin ang kanilang mga pwesto, sina Zhao Feng, Yang Qingshan at Nan Gongfan ay papasok sa pagsusulit sa loob ng 20 araw. Sunod-sunod na umalis ang mga alagad. Zhao Feng manatili sa likod. Iniingatan siya ni Lord Guanzhen na mag-isa. Sa Spiritual Martial Hall, sa loob ng isang silid. Si Zhao Feng at Lord Guanzhen lang ang naroon. Ang pangalan ng iyong master ay Shuran at matagal na akong nakapasok sa Broken Moon Clan, ngunit hindi ko naabot ang Ascended Realm bago ang edad na 30. Pagkatapos noon, naging tagapamahala ako ng mga tungkulin ng mortal na mundo sa lalawigan ng Guanzhen lungsod. Inilarawan ni Lord Guanzhen ang kanyang nakaraan. Napagtanto ni Zhao Feng na kahit na narating na ni Lord Guanzhen ang Ascended Realm, na siyang Holy Martial Path ngayon, hindi pa rin siya naging pangunahing miyembro ng clan. Si Lord Guanzhen ay pumasok sa clan sa murang edad at nakagawa na siya ng away sa isang talentadong kabataan, pinahiya siya ng kabataan at kinuha pa ang babaeng mahal niya. Palaging itinago ito ni Lord Guanzhen sa kanyang puso at nagsanay siya ng mas mabuti kaysa dati, ngunit hindi pa rin niya naabutan ang kabataang iyon. Sa kabaligtaran, ang agwat sa pagitan nila ay naging mas malaki at mas malaki. Si Lord Guanzhen ay hindi gustong sumuko kaya ginamit niya ang kanyang mga puwersa upang makahanap ng mga henyo sa buong bansa. Dahil hindi ko makumplito itong hiling ko, kailangan kong umasa sa mga kabataang henyo dahil lilipas ang mas lumang henerasyon at mapupuno ang kinabukasan ng mga kabataan. Kung ang aking alagad ay magagawang talunin ang taong iyon, ito ay magiging kasiya siya. Sa wakas ay sinabi ni Lord Guanzhen ang buong kwento. Alam ni Zhao Feng na ang binata na si Lord Guanzhen ay ang Haiyan Master. Bakit si Master ay iniwan lang ako at sinabi sa akin ito? Tanong ni Zhao Feng. Dahil ang dami kong nakitang surpresa mula sa iyo at matatalo mo si Beimoy sa ilang aspeto. Siguro magkakaroon ka ng 10% na pagkakataon na makipag-ayos kay Beimoy balang araw. Nakangiting sabi ni Lord Guanzhen. 10% na pagkakataon. Hindi iyon inisip ni Zhao Feng. Kahit na napakataas ng talento ni Beimoy at nakaramdam siya ng matinding pressure, hindi niya akalain na 10% lang ang tsansa niya. Kung hindi ko nakita ng mali ang iyong Silver Wall Technique ay umabot na sa 8th level. Sa mga tuntunin ng pagpapalakas ng katawan, mas malakas ka kaysa sa Beimoy. Kung makukuha mo ang 9 Twist Golden Wall Technique pagkatapos makapasok sa Broken Moon Clan, magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataon. Sumili ang pag-asa sa mga mata ni Lord Guanzhen. 9 Twist Golden Wall Technique. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na i-click ang kanyang dila, tila ang 9 Twist Golden Wall Technique na ito ang huling ebolusyon ng Silver Wall Technique.
Ang Silver Wall Technique ay isa ng holy martial art, gaano kaya kalakas ang 9-twist Golden Wall Technique? Malinaw, napakahirap makuha ang 9-twist Golden Wall Technique. Ito ay isang napakatanyag na kasanayan ng Broken Moon Clan, ang ilang panloob na disipulo ay hindi pinapayagan na sanayin ito. Umiling si Lord Guanzhen. Nang marinig niya itong sabihin, alam ni Zhao Feng na magiging mahirap talagang makuha ang kasanayang iyon, ngunit nagpasya pa rin siyang makuha ang kasanayang iyon kahit anong mangyari, kahit na ang ibig sabihin nito ay nakawin ito. Master, maaari ko bang subukan muli ang aking potensyal sa bowl ang kristal? Biglang tanong ni Zhao Feng. Noong nakaraang pagkakataon, ang score ni Zhao Feng ay 5.5 bilog, na nangangahulugan na siya ay kalahating espiritual na katawan. King of Gods, Kabanata 104. Tunay na talento. Napailing si Lord Guanzhen sa kahilingan ni Zhao Feng. Ang talento ng bawat isa ay determinado kapag sila ay ipinanganak, halos imposibleng baguhin ito sa ibang pagkakataon. Ngunit sa ilalim ng naghihintay na tingin ng kanyang alagad, si Lord Guanzhen ay naglabas pa rin ng bowl ang kristal sa labas ng silid. Si Zhao Feng ay nagkaroon ng half-spiritual body noong nakaraang pagkakataon na bahagyang ikinadismaya ni Lord Guanzhen, kaya wala na siyang masyadong pag-asa sa pagkakataong ito. Ang talento ng mga normal na tao ay kadalasang mortal bodies, na nahahati sa 4 na antas. Low, middle, high at peak. Nangangahulugan ang half-spiritual body na nalampasan na nito ang isang malaking bilang ng mga tao, ngunit ito ay wala kung ikukumpara sa isang tunay na henyo. Kinuha ni Zhao Feng ang bowl ang kristal, huminga ng malalim at itinoon ang kanyang mental energy dito. Weng! Isang bilog ng puting hangin ang lumitaw mula sa loob ng kristal. Isang bilog. 1.5 bilog. 2 bilog. 2.5 bilog. Nang umabot ito sa 2 bilog, ang bilis ng pag-usad ay nagsimulang bumagal. Nang umabot na ito sa 2.5 bilog, halos huminto ito, ngunit si Zhao Feng ay napuno ng saya. Sa huling pagkakataon, inilagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at huminto ito sa halos 1.5 bilog, sa ilalim ng parehong sitwasyon, mayroon na ngayong isa pang bilog. Pay. Pay. Nang huminto ang puting glow ay bigla na naman itong naginat dahil ang talent testing ay para sa buong katawan at hindi kasama sa unang 2.5 bilog ang misteryosong kaliwang mata. Ngayong naisama na ang talento ng kaliwang mata, nagbago ang resulta. 2.5 bilog. 3 bilog. 3.5. 4 na bilog. Ang mga puting bilog ay agad na umabot sa mga limitasyon ng isang mortal body at hindi ito nagpakita ng anumang mga palatandaan ng paghinto. Sa sandaling ito, maging si Lord Guanzhen ay ganap na nakatutok. 4 na bilog. 4.5. 5. 5.5 bilog. Ang resulta ay isang buong bilog na higit pa kaysa sa nakaraang resulta. Noong nakaraan, halos hindi pa naabot ni Zhao Feng ang ika-5 bilog at sa oras na iyon, ang bilog ay hindi pa ganap na puti, kaya siya ay binibilang lamang bilang isang kalahating espiritual na katawan. Kung ito ay ganap na nabuo sa ika-5 bilog, nangangahulugan ito na mayroon siyang espiritual na katawan. Ngayon, ang resulta ni Zhao Feng ay nasa pagitan ng mababa at gitnang baitang espiritual na katawan. Ang resultang ito ay maihahambing kay Feng Hanyo at Nangang Fan. Hindi ka panipaniwala. Ang iyong resulta sa pagkakataong ito ay mas mahusay kaysa sa nauna. Bihira pa nga ang ganitong sitwasyon sa clan, mukhang ang potential mo ay isa sa mga napapabalitang changeable bodies. Si Lord Guanzhen ay natigilan at tuwang-tuwa sa parehong oras. Sa wakas ay lumitaw muli ang pag-asa sa kanyang mga mata. Master, ano ang changeable bodies? Tanong ni Zhao Feng. Ang changeable bodies ay isang espesyal na uri ng katawan at kapag sinubukan, hindi magiging tumpak ang resulta. Bihira pa nga ito sa clan at may mga halimbawa ng mga kabataan na may low-tier bodies, ngunit nalampasan pa ng kanilang mga huling tagumpay ang high-tier spiritual bodies. Paliwanag ni Lord Guanzhen. Hindi nakapagtataka. Medyo alam ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin ng changeable body, ngunit ang kanyang talento ay nagmula sa kanyang kaliwang mata, na umuunlad at nagiging perpekto sa kanyang katawan sa bawat sandali. Kung wala ang pagsasama ng kaliwang mata, ang aking talento ay hindi lalampas sa isang middle-tier mortal body, ito ay maaaring maging isang low-tier mortal body.
Alam ni Zhao Feng ang kanyang limitasyon. Bago ang pagsanib ng mata, ang kanyang talento ay sobrang normal. Huwag mo nang pag-usapan ang paghahambing kina Nan Gongfan at Beimoy, hindi man lang ito maiko kumpara kay Zhao Linlong. Kinumpirma ang tunay na talento ni Zhao Feng, umaasa at masaya si Lord Guanzhen. Nangangahulugan ng isang changeable bodies na ang talento ng isang tao ay hindi magiging tumpak kapag sinusukat, kaya't ang talento ni Zhao Feng ay maaaring mas mataas pa kaysa sa nasubukan. Ngunit anuman ang sabihin, ang talento ni Zhao Feng ay mas mataas kaysa dati, kaya ang kanyang kinahinatnan ay magiging mas malaki lamang. Subukan muli ng ilang beses. Puno ng pag-asa ang sabi ni Lord Guanzhen. Sige. Si Zhao Feng ay tumango habang siya ay nag-concentrate at muling inilagay ang kanyang mental energy sa bowl ang kristal. Ngunit pareho pa rin ang resulta. 5.5 bilog. 5.5 bilog, medyo malaki pa rin ang pagkakaiba niyo ni Beimoy. Nang subukan niya ang kaniyang talento, ito ay malapit sa 8.5 bilog. Kailangan mong malaman na ang 8 bilog ay nangangahulugan ng maximum tier spiritual bodies. Napabuntong hininga si Lord Guanzhen. Ang unang 4 na bilog ay nangangahulugan ng 4 na baitang ng isang mortal na katawan. Ang ika-5 hanggang ika-8 bilog ay nakatayo para sa 4 na tier ng spiritual body at ang talento ni Beimoy ay umabot sa 8.5. Mayroon pa bang mga talento na mas mahusay kaysa sa espiritual na katawan? Naramdaman ni Zhao Feng na meron. Tama iyan. Kalahating hakbang lang ang layo ni Beimoy mula sa maalamat na Earth at Sky spiritual bodies. Huminga ng malalim si Lord Guanzhen. Earth spiritual body at Sky spiritual body. Nanginginig ang iniisip ni Zhao Feng, mukhang tama ang kanyang pakiramdam. Ang problema lang ay matagal nang hindi nakikita ang Earth and Sky spiritual bodies. Hindi bababa sa nakalipas na 100 taon, hindi ito lumabas sa Cloud Country. Isang hakbang lang ang layo ni Beimoy mula sa Earth spiritual body, kaya dapat mong malaman na napakataas ng kanyang potensyal. Napabuntong hininga si Lord Guanzhen nang muling malungkot ang kanyang ekspresyon, ngunit nang dama po ang kanyang paningin kay Zhao Feng, muling lumitaw ang isang bahagyang kislap ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay mayroong isang changeable body kung saan ang pambihira ay may hahalin tulad sa isang Earth spiritual body. Mayroon pang 20 araw bago ang pagsusulit. Sa panahong ito, maaari kang magtanong sa akin ng anumang gusto mo. Sinabi ni Lord Guanzhen kay Zhao Feng. Alam ni Zhao Feng na inilagay ni Lord Guanzhen ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya ngayon at matutugunan niya ang kanyang mga pangangailangan ng lubos. Ang una niyang reaksyon ay ang paghingi ng higit pang holy martial arts, ngunit sinabi sa kanya ni Lord Guanzhen na pinakamahusay na magsanay lamang sa 1 o 2 holy martial arts bago ang Ascended Realm. Kasalukuyang sinasanay ni Zhao Feng ang kanyang Silver Wall technique at sinusubukang makakuha ng kaliwanagan mula sa 4 wind stances, na talagang holy martial arts. Kung pipili siya ng isa pang holy martial art, ito ay ubusin ng maraming oras at focus. Kung nasanay ka sa Silver Wall technique sa ika-10 antas at makapasok sa Ascended Realm gamit lang ang katawan mo, mas marami kang mapagpipili ang Holy Martial Arts sa clan kumpara sa limitadong stock sa Guanzhen Palace. Nakangiting sabi ni Lord Guanzhen. Ang Holy Martial Arts ng Guanzhen Palace ay hindi maihahambing sa mga mula sa clans. Ang pagpili ng masyadong maaga ay maglilimite sa kinabukasan ni Zhao Feng at ang huli ay sumang-ayon sa kanyang sinabi. Pinili niya ang Silver Wall technique ay dahil gusto niya ng matibay na pundasyon at sa totoo lang, tama siya. Master, ano ang mga cultivation realms? Tanong ni Zhao Feng. Sa clan, ang mga kaharian ay siyam na rank ng Consolidated Realm, 7 skies of the Ascended Realm, at ang 3 heavens of the True Spirit Realm. Sinabi sa kanya ni Lord Guanzhen ang mga ranggo ng paglilinang. Consolidated Realm, Ascended Realm, True Spirit Realm. Ang Consolidated Realm ay kilala rin bilang Martial Path at ang layunin ng realm na ito ay magbigay ng matibay na pundasyon para sa susunod. Ang Ascended Realm ay nahahati sa 7 kalangitan at kilala bilang ang Holy Martial Path sa mata ng mga mortal. Ang True Spirit Realm ay nahahati sa 3 langit at ang Haiyon Master ay isang cultivator ng ganitong ranggo. Bago sila umalis, iniabot ni Lord Guanzhen ang bowl ang kristal kay Zhao Feng. Kapag mayroon kang ilang bakanteng oras,
pumunta at subukan ang iyong talento ng higit pa dahil ang talento ng isang changeable body ay hindi palaging pareho. Umaasang sabi ni Lord Guanzhen. Malinaw na umaasa siyang mas mataas pa ang talento ni Zhao Fang. Kinuha ni Zhao Fang ang bowl ang kristal at bumalik sa kanyang patio. Pagsara ng pinto, huminga ng malalim si Zhao Fang at muli, ibinuhos niya ang kanyang mental energy sa kristal. Isang bilog. 2 bilog. 3 bilog. 4 na bilog. Pay. Sa ilalim ng pagpintig ng kanyang kaliwang mata, ang mga bilog ay umabot sa 5.5. Sa sandaling ito, isang malabong asher na liwanag ang lumitaw sa kaliwang eyeball ni Zhao Fang. Habang sinusubok niya, buong-buo niyang idiniin ang kaliwang mata niya. Weng! Lalong lumiwanag ang bowl ang kristal habang dumarami ang mga bilog na lumilitaw. 5.5. 6. 6.5. 7 bilog. Nagsimula lamang bumagal ang mga bilog nang umabot na sa 7.5, ngunit ang huling resulta ay umabot pa rin sa 8 at kaunti. Ang ika-8.5 bilog ay lumitaw ng mahina. Sa oras na ito, naabot na ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang pinakamataas na kapangyarihan nito. Ang talento ng kaliwang mata na ito ay nakakabaliw. Nagulat si Zhao Fang. Ang kanyang talento ay katulad ng kay Beimoy noong sinubukan niya ang kanyang makakaya. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang kaliwang mata ay may walang limitasyong potensyal at ang mga kapangyarihan ay maaaring lumitaw sa pagtaas ng kanyang paglilinang. May 20 araw pa bago ang pagsusulit at si Zhao Fang ay pangunahing nakatuon sa kanyang silver wall technique upang lumikha ng mas magandang pundasyon. Makalipas ang 3 araw, nagpasya si Zhao Fang na gamitin ang Golden Body Strength Eneng Powder. Ang pulbos na ito ay lubhang magulo at nangingibabaw at ito ay binigyan ng titulo ng isang King Tier Body Strength Eneng Powder. Ayon sa mga kinakailangan nito, ibinuhos ni Zhao Fang ang pulbos sa isang batya ng kumukulong mainit na tubig. Habang nakababad siya sa likidong ito, naramdaman ni Zhao Fang ang pagbitak at pagkabali ng kanyang mga buto, ang pakiramdam ay mas malala pa sa kamatayan. Hindi katakatakang sinabi nito na kalahati ng mga cultivator ng ika-8 ranggo na gumamit nito ay mapilayan, ngunit sa kabutihang palad ay nagsanay si Zhao Fang sa silver wall technique at nakontrol niya ang enerhiyang ito. Pay. Sa ilalim ng pagpintig ng kanyang kaliwang mata, nasipsip ni Zhao Fang ang lahat ng likido, ngunit sa parehong oras, ang sakit ay lumala. Sa buong 3 araw at 3 gabi, sinisipsip ni Zhao Fang ang enerhiya mula sa Golden Body Strength Eneng Powder at sa mga araw pagkatapos noon, kailangan niyang kunin ang natitirang enerhiya at hinahasa ang kanyang katawan. Pagkatapos gamitin ang Golden Body Strength Eneng Powder, ang kanyang silver wall technique ay tumaas ng mabilis. Kung maaari akong magkaroon ng isa pang bag nito, maaabot ko ang pinakamataas na ika-8 antas ng silver wall technique. Napaisip si Zhao Fang. Nagpasya siyang hanapin si Lord Guanzhen para tulungan siya sa bagay na ito at sa oras na ito, 10 araw na lang ang natitira bago ang pagsusulit ng clan.